Kasalukuyan akong nasa Manila. Isa akong call center agent doon nang halos 5 taon na. Lumaki ako sa tita ko na may kaya sa buhay. Kaya naman talagang hindi ako sanay sa buhay probinsya. Yun nga lang ay medyo matagal ng panahon na mula nang madalaw ko si Mamang. Kaya heto ko ngayon. Kinakailangan ko pang magmaneho pabalik sa probinsya para dalawin sila. Nasa Bukana pa lang ako ng arko papasok sa baryo nang ipreno ko ang kotse dahil sa mahabang pila ng mga kabayo, kambing at ilang kalabaw na patawid sa kabilang gawin ng kalsada. Bukirin kasi ito kaya hindi na bago sa iba ngunit sa akin ay nagdadala ito ng matinding iritasyon. Naniniwala kasi ako sa kasabihang time is gold. Dahil sa paghihintay sa kanila ay kakainin pa yan ng ilang minuto. Inis akong bumusina para magmadali ang mga ito. Ngunit tila walang pakialam ang mga ito at patuloy lang sa pagtawid. Kung sa bagay, hindi naman nila ako maiintindihan. Inis akong bumaba para sana antahin ang aktibidad na ginagawa nila ng isang Ginoo. Lalaki palang lumitaw sa bandang hulihan ng kalabaw na nakakuha ng aking atensyon. Gwapo siya kung tutuusin, base sa kanyang figura, kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Ngunit wala sa bokabularyo ko na makapag-asawa ng taga rito at habang buhay na magbukid. Aba, sayang naman ang mga gluta na iniinom ko kung ibibilad ko lang sa araw ang balat ko. Nakasuot ito ng sombrero na gawa sa abaka at nakahubad, dahilan para tumambad ang napakagandang pangangatawan niya na siguradong nahubog kakalinang ng bukid. Ew! Pero tila na yung lalamunan ko nang mag-angat ito ng paningin. Hindi siya mukhang probinsyano dahil abuhin ang mata niya. May problema ba, miss? Napakaganda ng tinig nito nang nagsalita. Ang mata niya ay tila nagliliwanag at kumikislap sa ganda. Ngumiti pa ito nang hindi ako makasagot, dahilan para tumambad ang pantay at mapuputi nitong ngipin. I said, "Are you fine?" Wala akong ibang nasabi kundi ang lumunok. Parang gusto ko nang bawiin ang sinabi ko. Baka pinanganak talaga ako para sa isang taga-probinsya. Nag-iinat pa ako nang magising ako sa kama kinaumagahan. Narito na ako sa bahay nila inay at kasalukuyang nasa kwarto ako. Grabe ang pagkamiss ko sa lugar na to. Kumpara kasi sa boarding house na tinutuluyan ko, ay mas maigi dito dahil sariwa ang hangin. Napakadalang ko lang din naman kasing dumalaw kay tita dahil tutok ako sa trabaho. Mas masarap pa rin talagang langhapin ang natural na halimuyak na mga palay sa likuran ng bahay. Sky's point of view. Sir, tawag pansin sa akin ni Ethan, ang sekretary ko. May mensahe po para sa inyo si Miss Kath. Pinapatanong niya kung maaari niya daw po kayo magkita. Magalang na anito pa. Hindi ko inaalis sa mga dokumento ang mga mata ko. Para saan daw ba? Hindi ba niya binanggit? Sarkastikong saad ko. Suot ang eyeglass habang abala sa pagbabasa ng mga kakailanganin sa kapritsyo. Hindi po sir eh. Hindi ba't mas pinili na niya yung lalaking yun? Doon na siya sumama kaya't para saan pa at makikipagkita siya. Sabihin mong wala akong panahon. Hinubad ko ang eyeglass ko. Tsaka ako kinuha ang tea sa gilid ng mesa ko at humigop doon. Sige po, pero iniimbitahan po kayo ni Mayor na pumunta sa kaarawan niya ngayon. Sure, I'll go to him later. Balita ko'y dadalo din yung babae na nakita ko kahapon. Sa itsura pa lang nun, mukha ng Manila girl. Mukhang matinding lait ang aabutin ng mga taga-baryo sa kanya. Pagdating ko sa venue ay pumuesto ako sa gilid. Sumandal sa malaking poste habang nakasuksok ang kamay ko sa bulsa at ang isa naman ay siyang may hawak ng wine na nasa baso. Palihim kong pinagmamasdan yung babae habang nakikipagtawanan sa iba. Hindi naman pala siya maarte. Sadyang nabadtrip lang siguro sa mga kalabaw kahapon. Natatawang saad ko pa sa sarili ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko ng palihim. Malayo na ako pero natatanaw ko pa rin ang magagandang mata at labi niya. Malito, mali na maakit sa kanya. Humanga pala. Napapailing ako habang natatawa sa sarili ko. Pilit kong inilalayo ang mata ko ngunit
napupunta yun pabalik sa babae. Tumama ang mata ko sa maputing leeg niya na parang anytime ay mabubutas kapag hinawakan dahil sa sobrang puti nun. Bumaba pa ang mata ko. Napalunok ako saglit dahil sa dalawang malulusog na nasa harapan niya. She's just a simple girl who can make you drool, dude. Napalingon ako kay Aiton dahil yata sa pagkaliyo sa gandang taglay ng babaeng yun ay hindi ko na namalaya na narito na siya sa tabi ko. Umugong ang malakas na pagtawa ko. Hindi pwede. Wala sa bokabularyo natin ang maging easy to get. Hindi tayo kaladkarin. Tandaan mo yan. Pilit kong pinagtatakpan ng sarili ko habang nakangisi. Kesa muling kantsawan ay nagpa siya akong tumungo sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. May hardin doon kaya naman naisipan kong doon muna panandalian. Tumingala ako at tinanaw ang maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin. Hawak ko pa rin ng wine sa aking kamay. Akmang lalakad na ako ngunit kaagad natigilan matapos may tumapong alak sa damit ko. Haist! Inis na saad ko. Tsaka ako pinagmasdan ang parte ng damit ko na may mancha. Tsaka ako nilingon kung sino ang bumunggu sa akin. Natigilan ako nang makita ang babae. Tila alalang-alala. Naku! I'm sorry! Napakabanayad nito kung manalita. Tila inosente sa lahat ng bagay. Are you blind? Mariing sigaw ko pero naroroon ang konsensya. I'm sorry nga eh. Hindi ko sinasadya. Mahinahong pag-uulit niya. Tsaka yumuko. Pero mas ginusto kong sungitan siya. Napaka-cute kasi niya habang namumuyo siya. Look what you did to me. Sorry. Inirapan ko siya. Tsaka ako naglakad, palayo. Harley's point of view. Nakasuot pa ako ng pajama at sando nang bumaba ako sa sala ng bahay pagkagising ko. Dahil sa antipatikong lalaking yun ay nasira ang gabi ko. Hindi ako nakapag-focus sa party kaya umuwi na lang ako ng maaga. Inabutan kong nagkakape sila ni Papang, kaharapang pandesal na nakalagay sa plato at mainit-init pa. Mula sa likod ay yumakap ako sa itay. Gusto kong maglambing. May problema bang prinsesa ko? Hindi ko alam kung tanong ba yon o talagang may ideya ang Papang. Hinaplos niya ang braso ko. Tuloy ay naramdaman ko lalo ang pag-aalala sa kanya. May antipatikong lalaki po kasi kagabi. Hindi ko naman sinasadyang matapunan ng alak ang damit niya. Nakangusong saad ko pero tinawanan lang ako. Sinasabi mo bang may umaway sa'yo sa party? Tumango ako. Parang ganun na nga po. Nakangusong saad ko pero tinawanan lang ako ni Papang. Naku, mababait lahat ng tao din eh. Maliban na lang kung dayo ang nakaharap mo na yon, iha. Hayaan mo. Mamaya nga ay ipapasyal kita sa Capriccio. Pagkarating nga namin sa resort na sinasabi ni Papang ay tunay nga na napakaganda nun. May malaking gate na abuhin ng kulay. Sa kanan naman ay nakapila ang mga cottages na yari sa kawayan na niyuyung-yungan ng mga malalaking mangga na may mga bunga pa. Dito na muna tayo sa mansyon. Anang Papang, tsaka nanguna papasok sa maliit na gate na naroroon. Bumungad sa akin ang napakalawak na entrada ng sinasabing mansyon. Napalinga ako sa kaliwa kung saan naroroon ang iba't ibang uri ng mga prutas, lalo na ang ubas na hitik sa bunga. Pagpasok namin ay napakalawak na sala ang kaagad na sumalubong sa amin. Napalinga ako sa hagdan na kulay itim. Mula sa ikalawang palapag ay naroroon ang pamilyar na figura ng lalaki. Naglakad ito pababa. Magandang umaga ho. Ano po ang pakay niyo at narito kayo? Sumilay ang napakagandang pagkakangiti nito at sa ikalawang pagkakataon ay nakita ko ang pantay ng ngipin niya habang nakangiti. Ngunit hindi ko malilimutan kung paano niya ako sinungitan kagabi. Hindi ko naman maibulong yon dahil malapit na ang antipatikong to. Iho! Masiglang bati ni Papang. Napakaganda ng pagkakangiti ng Papang. Pati nga ang puting bigote niya ay kumukurba. Ano po't napasadya kayo rito? Maupo ho kayo. Alok pa niya. Bahagyang nahagip ng mata niya ang mukha ko pero hindi niya ako pinagtuunan ng pansin. Nako, heto ang sadya ko, iho. Ito muna palang anak ko, si Harley.
paunang pakilala ni Papang sa akin. Akmang iaabot ko ang kamay ko sa kanya ngunit nginitian niya lamang ako. Sky ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala. Napairap na lamang ako. Kita niyo po ba? Ganyan siya antipatiko. Sa inis ay hindi na lamang ako nakinig sa kanila hanggang sa maglakad kami papunta sa likod ng mansyon. Napakalawak ng lupa na nababalutan ng luntiang damo. Nakapalibot ang mga kulungan ng iba't ibang uri ng hayop. Marunong po ba kayong mga bayo? Iyon ang tanong na nagpalingon sa akin. Nako iho, kalabaw lamang ang alam kong sakyan. Pasensya ka na. Natatawang ani ni Papang. Sigit sasakyan ko ang isang kabayo para sa akin na sumabay si Mang Aldo. Saad nung katiwala yata ni Sky, nakasunod namin. O sige, saad niya ngunit mabilis kong pinutol yun. Ako na lang ang sasakay kay Manong. Mabilis na saad ko. Kung hindi ko yun gagawin ay sa lalaking ito ako makakasakay. Kukurap-kurap si Sky nang tanawin ako, tsaka umugong ang malakas na tawa niya. Naku iha, nakakahiya. Wala pa akong ligo, kaya ang Papang mo na ang isasakay ko. Diyan ka na kay Sir Sky. Mariing saad ng matanda. Oo nga, kaliligo ko lang naman. Ngumiti siya. Kahit ang Papang ay pinagtatawanan ako, kaya't wala akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Ngayon ay ako ang nasa likod ng kabayo na pinapatakbo ni Sky. Okay ka lang ba dyan? Tanong niya nang hindi ako umiimik. Oo. Kumunot ang noo ko. Hindi na ulit ako bibisita dito. Masungit na saad ko. Oh, bakit naman? Kung iniisip mo pa rin yung nakaraan, kalimutan mo na yun. Anya na parang walang nangyari. Sira ulo ba siya? Pagkatapos niya akong hiyain. Huminto kami sa napakalawak na namang ubasan. O heto, tikman mo. Maya-maya, iniabot sa akin ng medyo maitim ng ubas dahil sa sobrang pagkahinog nito. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba yon. Baka mamaya ay nilagyan niya yon ng orasyon. Ayoko. Naiilang na saad ko. Dahilan para umugong na naman ang pagak niyang pagtawa. Are you afraid of me? Don't worry, wala naman akong balak na masama sa'yo. Nakataas ang kilay na Anya, tsaka kinuhang kamay ko para doon ilagay yon. Nakapamulisang naglakad muli si Sky at hindi na pinagtuunan pa ako ng pansin. Masyadong malalim yatang iniisip mo, iho. Maya-maya ay saad ng Papang habang nasa kubo kami. Matyagang nakatanaw lamang si Sky sa maganda at asul na kalangitan. Umiiling si Sky, tsaka tipid na ngumiti. Natanaw kong bahagya siyang lumingon sa gawi ko, pero mabilis din na inalis. Tinatansya ko po yung panahon. Ipapapitas ko kasi bukas yung mga bunga ng ubas at baka mabulok. Sayang naman ho. Kahit papaano ay magalang naman pala siya dahil hindi ko narinig kahit isang beses na sinagot niya ang itay ng padarag. Kahit isang beses man lang. Nang sumunod na araw ay gulo-gulo pa ang buhok ko nang bumaba ako sa sala. Naghihikab ba ako at bukang-bukang bibig ko nang makita ko si Sky na nakatanaw din sa akin at inosente akong pinanonood. Kusa akong nalunok ang panis na laway ko dahil sa lalaking to. Inayos ko ang sarili ko. Natanaw ko ang mga basket ng prutas sa sala. Mukhang dala yun ni Sky. Nagkunwari ako na walang pakialam, tsaka ako uminom ng tubig. Nadinig kong noon pa man ay talagang malapit na ang loob ni Sky kina Mamang at Papang. Oh, sinadya mo pa talaga yan dito. Sana ay hindi ka na nag-abala pa, iho. Naging abala patuloy kami. Saad ni Papang. Magpapaalam po kasi ako eh. Pansamantala may kailangan akong ayusin sa Manila. Magalang na ani ni Sky. Pero baka bukas ay makauwi na rin po ako. Ibibilin ko lang po ang asyenda kung maaari ay silip-silipin nyo. Nakangiting Anya. Dahil busy nga si Papang ay mag-aalas 5 na ng gabi ay nakatulala pa rin ako. Ang Mamang ay abala rin sa pag-aasikaso ng hapunan. Gumayak muna ako at nagpaalam kay Mamang. Mamang, mag-aaliw lang po ako sa labas. Ngiting saad ko. Mag-ingat ka iha, madilim na ang daan, baka ikay mabastos. Maayos naman po ang suot ko. Saad ko pa, bago tuluyang maglakad palabas. Kumuha ako ng ilang litrato ng palubog na ang araw
at naglakad-lakad pa ako hanggang sa may isang lalaki na lumabas mula sa talahiban. "Dayo ka rito." Hindi ko gusto ang tinig niya habang lilingon-lingon pa at talagang binalot ako ng kaba. Akmang aatras ako pero sumulong naman siya. "Oh, huwag kang mag-alala. Di naman ako masamang tao eh." Nakangising anya pa, tsaka akmang dadakmain ang braso ko habang ang isang kamay niya ay may kutsilyo, kaya napapikit na lamang ako sa takot. Pagdilat ko ay may maputing kamay mula sa likuran ko. Dakma niya ang kamay ng lalaki habang hawak ng isang patalim. Dahan-dahan ko namang nilingon yon at halos tumigil ang tibok ng puso ko sa taglay na kagwapuhan ni Sky. "Bakit ka naglalakad na mag-isa sa ganitong oras?" Seryoso ang tinig niya. Matapos ay lumingon sa akin ang maganda niyang mata. Dahilan para lumunok ako. Sir Sky, kailangan lang talaga ng panggamot ng anak ko eh." Kinakabahang saad ni Manong. Kinuha ni Sky ang cellphone niya at may kinausap doon. "Pansamantala kang magbayad sa bilibid. Ako nang bahala sa anak mo." Saad ni Sky, kasabay ng pagdating ng mga tanod para kuhanin yung Manong. "Halika, iuwi na kita." Yung kamay mo." Saad ko. Ngumisi siya, tsaka kinuhang panyo sa bulsa niya. "Malayo sa bituka to." Anya pa. Tsaka binalot ang kamay niya. "Siguro naman, sapat na to para patawarin mo ko sa pagsusungit na ginawa ko nung nakaraan." Nakatagilid pa ang ulong Anya. Wari kinukumbinsi ako. "Tara na." Hinila ng isang kamay niya ang pulsuhan ko hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Pinagbukas niya pang ako hanggang sa makasakay ako. "Salamat." Saad ko pero ngumiti lang siya. Nilingon niya ako matapos ay inipit niya sa gilid ng tenga ko ang ilang hibla ng buhok ko na nakaharang sa mukha ko. Nagulo yun dahil sa takot ko kanina. Nagpakawala ng buntong hininga si Sky, tsaka tumitig sa akin. "Ang ganda mo." Anya, habang nakangiti. Ha? Nauutal na sagot ko naman, pero umiling lang siya, tsaka kinabig ang kotse. Hindi na pumasok pa si Sky. Hinintay na lang niya ako makapasok sa gate. "Oh, gising ka na pala." Anang papang nang sumilip sa kwarto ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. "Maliligo na po muna ako. Maya-maya po ay tutungo ako sa kapritsyo." Siyempre, pag ganyan ay hindi naman nalilimutan nila papang na padalhan si Sky ng kung ano-ano, tulad ngayon. Bit-bit ko ang basket na pinadala nila, laman ng kakanin na biko, habang naghihintay ako sa sala. Napalingon ako nang marinig ko ang yabag ng paa. Mukhang hindi niya alam na narito ako, kaya't ganito ang postura niya. Nakabalot lamang ng towel na puti ang bewang niya at nakabalandra naman sa harapan ko ang malaperpekto niyang pangangatawan habang nakapatong ang face towel sa ulunan niya. Mukhang kakaahon lang din niya sa paliligo. 6 na hakbang na lamang ay makakababa na sana siya. Ngunit natanaw ko ang pagkagitla niya habang nakatanaw sa akin at lulunok-lunok pa. "O diba? Ngayon, ramdam mo nang masorpresa ng hindi inaasahang bisita." "Hi!" Paunang bati ko, tsaka ako itinaas ang kamay ko para bumati. Pero kukurap-kurap lamang siya, tsaka umatras. Tila hindi makapaniwalang narito ako. Matapos ay tarantang tumakbo paakyat. Siguro ay para magsuot ng damit. "Manang naman, ba't hindi niyo man lang sinabi na may bisita pala?" Naririnig ko ang napakalakas niyang panggagalaiti sa katiwala ng bahay niya, kaya napabungis-ngis ako. "Ngunit sir, si Harley lang naman ang nariyan. Ano't ganyan kayo kumakareact? Dati naman kahit bisitahin kayo ng kung sino ay hindi kayo ganyan." Takang saad ng matanda habang kita kong bubulong-bulong pababa. "Pasensya ka na kung hindi ako nakapagsabi na dadalaw ako." Nahihiyang saad ko. Ipinabibigay nga pala ni Mamang. Iniabot ko yung basket. "Thanks, Anya. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa paghatid sa akin kagabi." Naipit ko ang labi ko dahil sa hiya. Lumabi siya tsaka tumangu-tango. Matapos ay tumayo mula sa sofa. Humakbang palapit sa akin. Yumuko siya habang naniningkit ang mata. Tsaka dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin.
Napadaing ako matapos niyang pitikin ang noo ko. Next time, huwag kang lalabas nang hindi ako kasama. Paano na lang kung wala ako? Nakangusong anya, tsaka dumiretso ng tayo at namulsa. Inialok niya ang isang kamay niya sa akin. Wari, nais niya akong patayuin. Tinanggap ko yon at tumayo. Tara sa Capriccio, ipapakita ko sa'yo yung spring doon. Nakangising anya. Nang makarating kami sabay naming tinanawang spring. Matapos ay nilingon ako ni Sky, kaya napaiwas ako. Humakbang siya papunta sa harapan ko, kaya pilit kong iniiwas ang paningin ko sa gwapong mukha niya. Pero nagulat ako nang hulihin niya ang magkabilang pisngi ko, tsaka iyon itinuon sa mukha niya. Bakit iniiwas mong mata mo sa akin? Nakakalokong anya. Wala namang nagbabawal sa'yo na tanawin ang kagwapuhan ko ah. Natatawang anya. Siguro ay hindi niya napigil ang sarili at talagang kumawala ang napakalakas at pagak na pagtawa niya sa harapan ko. Imayin mo na kasi ako. Promise, ibibigay kong buong atensyon ko sa'yo. Napatulala ako sa mga pinagsasasabi niya. Ngunit, kaagad din naman na bumalik ako sa katinuan nang pitikin ni Sky ang noo ko. Aray! Daing ko. Nagbibiro lang ako. Huwag kang masyadong seryoso. Nakangising sa adpa ni Sky. Saka kinurot ang pisngi ko. Akala ko totoo. Buwisit talagang lalaking to. Halos inubos ko na yata ang araw ko kapapasyal dito. Ngunit ngayon, mag-isa na lang ako. Nabalitaan ko kasing nag-aayos ng passport si Sky at balak umalis ng bansa. Bakit kaya pakiramdam ko, hinahanap kong presensya niya. Nagpakawala ako ng buntong hininga habang nakatanaw sa malinaw na tubig ng spring. Ang lalim naman yan. Napakurap ako. Alam kong boses ni Sky, kaya kaagad akong napalinga at hinahanap kung nasa saan siya. Napadungaw pa nga ako palapit sa tubig. Napaatras ako nang magulat ako sa paglitaw niya sa harapan ko. Nakahubad siya at nakabalandra sa akin ng maskulado niyang katawan. Hinigit niya ang bewang ko pababa sa tubig, dahilan para mabasa ang buong katawan ko. Pero kahit na naroroon na ako ay nananatili pa rin ang kamay niya na nakaikot sa bewang ko. Did you miss me? Nakangising anya sa akin. Mabilis kong itinulak ang dibdib niya palayo sa akin, ngunit baliwala yon. Just answer me. Did you miss my face and presence? Nakataas ang kilay na anya. Pansin kong hinahanap mo ko eh. Bakit naman kita mamimiss? Inilayo ko ang mata ko sa kanya. Because you loved me. Kasi may gusto ka na? Nanghuhulang anya pa, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Kasi kung akong tatanungin mo, I missed you a lot. Sinserong anya, saka hinagka ng noo ko. Matapos ay muli niyang hinawakan ang bewang ko at iniakyat ulit ako paupo kahit basa ng damit ko. Sa totoo lang ay ngayon ko na lang yata naranasang kiligin ulit mula nang makilala ko si Sky. Pag-ahon niya ay narito naman siya sa harapan ko at titig na titig. Parang gusto kong kumain. Pwede ka? Napataas ang kilay ko at parang bastos kasi ang nais niyang ipakahulugan. Huwag madumi ang isip mo. Kung papayag ka, sabay tayong mananghalian. Nakangiting anya. Tila namula tuloy ang pisngi ko. Tsaka mo na pangarapin yan kapag nagawa ko na sa'yo. Tatawa-tawang anya na naman. Pagbalik namin sa kubo ay nakahain na doon ang mga sinasabi niyang kaninang pagkain. Nakalatag sa mesa ang dahon ng saging na puno ng kanin at mga seafood. Kainin tayo pala. Natatawang anya nang samaan ko siya ng tingin. Huwag kang mahiya. Malay mo in the future, ako nang kasabay mong kumain. Until forever. Birong anya pa. Sasabihin ko yung secret after ma-digest ng kinain natin. Ayokong ipakita ang kaba ko kaya pinilit kong iakto na normal ako sa harapan niya. Try this. Anya. Tsaka isinubo sa akin yung hipo na wala ng balat. Ngumiti siya ng matamis nang tanggapin ko yon. I'm so glad to see you happy. Kung pwede ko lang ihinto ang oras para palagi kang makitang masaya, ginawa ko na. Thank you. Sinserong saad ko. Anyway,
Baka nagtataka ka kung bakit ilang araw akong nawala. Balita naman siguro sa ransyo ang pag-alis ko. Kailangan ko kasing umuwi ng Italy. Tapos ko na kasing ayusin to. Wala nang reason para magstay pa. Anya, tsaka tumayo at dinampian ng halik ang noo ko. Naroroon ng konting kirot sa akin. Tumatawa siya kahit alam kong may pait ang bawat ngiti na pinapakita niya. Sorry kung aalis ako. Nito pa. Come on, ihahatid na kita sa inyo. Iginiya niya ako papasok sa kotse niya. Nang makalabas kami sa Capriccio ay isinuot niya ang seatbelt sa akin. Pupunta ka sa Italy? Wala sa ulirat nang sabihin ko yon habang nakatanaw sa dinaraanan. Bala ko sanang umalis 1 week from now. Nakatanaw siya sa akin. Wari may hinihintay na sabihin ako. Pasensya na, ngunit hindi ko pa kayang papasukin ka, Sky. Sa buhay ko. Natatakot pa akong magmahal dahil sa ginawa ng past relationship ko. He made love with another girl. At nahuli ko mismo sila habang ginagawa nila yon. Kaya talagang takot na akong pumasok pa sa isang relasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit umuwi rin ako dito sa probinsya. Yung memories na binuo namin, hindi yun ganun kadali eh. Yung oras, tsaka yung panahon na ginugol namin, hindi yun ganun kadaling palitan. Pero nakita at nakuha niya akong ipagpalit dahil sa init at panandali ang tawag ng laman. Kinuha ni Sky ang atensyon ko, tsaka hinawakan nito ang ibabang parte ng mukha ko, tsaka pinakatitigan. Kung iyon ang hiling mo, papayagan kitang buuin ang sarili mo ng ikaw lang. Nakangiti ito ng mapait. Pero sana, hindi mo na ako tanggihan kung sakali na bumalik ako. Hinagka ni Sky ang noo ko bago tuluyang ihatid pa uwi sa bahay. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako o ewan. Hindi ko naman matawag na bastard yun dahil hindi naman siya nangliligaw. Iyon nga lang, ang pangit ang naging hiwalayan namin dahil hindi maganda ang nadinig niya mula sa akin. Ilang buwan na rin mula nang mawala si Sky sa rancho. Aaminin kong talagang namimiss ko ang presensya niya. Kahit araw-araw niya akong pinadadalhan ng mga bulaklak. Nagpasya na kasi akong wag nang bumalik sa Manila dahil ayaw ko nang makita si Christoph. Nasabi ng kaibigan ko'y palaging nangungulit kung nasaan daw ba ako. Sky's point of view. Namimiss ko na yatang babaeng yun ah. Nakanguso ako habang nilalaro ang ballpen sa kamay ko. Ano na kayang ginagawa nun? Dinampot ko ang phone ko, saka tinawagan ng sekretary ko. How about my flowers? Natanggap ba niya yung mga bulaklak na binibili ko? Tanong ko habang nakaupo sa table ko at kunot ang noo. Opo sir, nagrereklamo na nga po dahil hindi na niya raw po alam kung saan niya isusuksok ang iba. Kami na nga pong inaaway eh. Huwag mong pansinin yun, hiya mo siya. Gusto ko malaman niya kung gaano nag-uumapaw ang pag-ibig ko para sa kanya. Masungit na anin ni Sky sa linya. Ano bang pinagkakaabalahan nun? Sa ngayon po ay tumatayo siyang tour guide ng Capriccio. Marami rin po kasing turistang dumadalaw para sa spring. That's good to know. How about her love life? May nanliligaw na ba sa kanya? Napalunok ako nang itanong ko yon. Medyo namula pa nga yatang pisngi ko. Nahiya ako sa sarili ko. Mayroon pong dumadalaw dito na Christoph ang pangalan at dinig na dinig ko ay ex-boyfriend daw po yun ni Ma'am Harley. What? Sigaw ko. Napatayo ako sa kinuupuan ko. Ang sabi niya sa akin wala na siyang balak na balikan ang mukhang paa na yun. Ngunit bakit patuloy pa rin ang pagdalaw ng kumag na yun sa kanya? Opo Sir Sky. Halatang natakot ito dahil sa pautal-utal niyang sagot. Siyempre, opo. Tinatanong ko naman po siya. Sabi niyo daw po ay okay lang naman po na magkagusto siya sa iba. Pangangatwiran pa nito. Oo nga, sinabi ko na okay lang na magkagusto siya. Hindi para sa iba. Ako yun. Ako yung tinutukoy kong iba. Manhid ba siya? Tsaka sir, magdadalawang taon naman na po na single si Ma'am Harley. Baka naman po pwede. I don't care. Binigyan ko siya ng time para sa akin. Hindi para sa iba. Come on. Sunduin mo na ako bukas ng madaling araw sa airport. Uuwi ako. Naiirit ang saad pa nito. Tsaka pinatay ang linya.
Harley's point of view. Oh, palaki naman yata ng palaki ang bouquet na natatanggap mo ah. Ano yan? Bawat araw improvement? Sabi ni Aliana, kasama kong tour guide. Maaga kasi ako ngayon dahil malaking bisita raw ang dadalaw sa Capriccio. Hawak ko ngayon ng bouquet ng bulaklak habang papasok kami sa gate ng hasyenda. Ewan ko ba? Minsan yan naiisip ko nilang kung gaano nga ba kasweet ang taong nagpapadala nito sa akin. Ang tanong, nililigawan ka ba sis? Mas gwapo ba naman kay Chris yung nagpapadala niyan? Mamaya, si Christoph pang nagpapadala niyan. Natatawang Anya. Pinagtatawanan ako dahil mariin ko na namang tinititigan ang bulaklak. Ngumiti ako. Alam kong hindi si Christoph. Baka nga kapag nalaman niyang kinukulit na naman ako ng lalaki na yun ay nag-book na kaagad yun ng flight. Napailing na lamang ako sa sarili kong naisip. Bakit nga kaya hindi ganun ka-sweet si Christoph? Bakit nagtsatsaga pa ako sa kanya? Kung alam ko rin namang darating pala si Sky sa buhay ko. Kung sakaling manligaw nga siya hindi ko na siya pahihirapan pa. Mula nang malayo sa akin ay siya at siya na lang ang hinahanap ko sa araw-araw. Nakakapanghinayang nga at hindi ko naamin ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Matapos ng ilang buwan na pagkalimot kay Christoph, ay nabalitaan ko na lamang na hindi nag-work ang relationship nila ng bago niya. Kaya nga gusto niya makipagbalikan sa akin. Isang pagkakamali ang makipaglaro ng apoy sa taong hindi mo naman alam kung hanggang kailan mo mamahalin. Mabuti na lamang at hindi ko pa naibibigay ang sarili ko sa kanya. Sasama ka ba sa amin? Napalingon ako kay Rana nang ayain niya akong mananghalian. 12:00 na kasi ngunit hindi pa dumarating ang bisita na inaasahan namin. Balak nilang kumain dun sa maliit na kainan na kakabukas lang noong nakaraang linggo sa kabilang baryo. Sa kotse ko na lang ikaw sumakay. Sige. Naputo lang sagot ko nang lumapit sa akin yung matanda na katiwala dito sa hasyenda. At base sa sinabi nila sa akin ay ito daw ang tatawag sa akin kapag dumating na ang bisita. Ma'am Harley, may lalaki pong naghahanap sa inyo sa labas. Tumango lamang ako at tumungo doon. Siyempre hindi magpapahuli ang kaibigan ko dahil kahapon niya pa sinasabi. Baka ito na ang banyagan na nakalaan para sa kanya. Sinamahan niya ako palabas. Naroroon ang kumpulan ng mga tao, lalo na ang kababaihan at pinagkakaguluhan ng isang pulang kotse. Naglakad pa ako hanggang sa matanawan ko yung lalaki na nakasandal sa kotse. Nanlaki ang mata ko. Nilingon ko si Rana at nakangiwi sa akin. Nakalaan pala sa'yo di sa akin. Anya pa. Nakasunglasses ito habang nakatanaw sa gawi ko. Pero hindi ko alam kung sa akin nga ba. Tila mas lalong lumaki ang katawan niya dahil fit na fit ang long sleeves na suot niya. Ang gwapo. Sky? Takang tawag ko sa pangalan niya. Inalis niya ang sunglasses na suot niya, tsaka ngumiti. Iyong ngiti na dati ay gandang-ganda ko. Pero ngayon ay parang nabibighani na ako. Yumuko ito sa loob ng sasakyan niya, tsaka kinuhang malaking bouquet ng mga bulaklak. Gosh, wag mo sabihin sis na siya yung nagpapadala ng flowers sa'yo Impit ang kilig na saad ni Rana habang nakakapit sa braso ko. Hala, yan ba si Sir Sky? Diyos ko day, parang foreigner naman yan sa kagwapuhan. Can I ask you for a lunch date? Nakataas ang kilay na Anya habang nakangisi. Ano? Nauutal ako. So how are you? Panimula niya habang nakatanaw sa daan ng mata niya. Ako naman ay heto at nagkukutkot ng kuko habang kinakabahan sa panakaw na titig niya. Maayos naman na. Pinupuntahan ka pa ng Christoph na yon? Tanong niya. Nakita ko sa gilid ng mata ko na nilingon niya ako. Minsan, kinakamusta pero hanggang dun lang. Hindi mo bibigyan ng chance? Seryosong Anya. Nangunot ang noo ko. Ikaw dyan ang nagsabi na wag ko siyang mahalin ulit tapos. Sabi ko, ako. Hindi mo ba ako bibigyan ng chance na manligaw sa'yo? Tatawa-tawang Anya na lalong ikinakunot ng noo ko. Paano bibigyan ng chance Di pa nga ako nakaka-move on panay nang padala mo ng bulaklak. Umirap ako. Sa akin ka na lang. Nagulat ako nang ibulong niya yon sa tenga ko, dahilan ng pagtaas ng mga balahibo ko.
Tahimik, andito na tayo. Saad ko nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay namin. Gusto kasi siyang makita ni Papang at iyon ang palagi nitong bilin sa akin. Araw-araw ay tinatanong niya ako kung nakakausap ko daw ba si Sky. Ang strict mo naman po, natatawang Anya. Matapos ay pinagbuksan ako ng pinto. Oh, may bisita ka? Takang Anya nang huminto kami sa tarangkahan ng bahay. May sasakyan na nakaparada doon. Si Christoph yata yan. Napansin ko ang pag-iiba na ekspresyon niya. Tila dumilim ang paningin niya. Seryoso siya nang pagbuksan ako ng pinto. Uuwi ka na ba? Tanong ko nang mapansin ang pagiging seryoso niya. Malayo sa mood niya kanina. Hindi pa. Gusto ko makita yung parents mo. Ngiting Anya ngunit batid ko naman na si Christoph talaga ang sadya niya. O sige pasok ka. Anyaya ko sa kanya. Inabutan namin na nagkwekwentuhan ng Papang at si Christoph. Ganoon kabait ang Papang. Ang ibang magulang kasi ay tiyak na hindi na papapasukin pa ang isang tao kapag gumawa yun ng kasalanan sa anak niya. Ngunit iba ang Papang. Tinatanggap niya ang tao kapag taong pumasok. Iho, nakabalik ka na pala. Takang ani ni Itay nang matanawan si Sky. Naku mukhang balak mong gawing magkapitbahay yung bansa na tinutuluyan mo't itong Pilipinas Birong saad pa ni Papang. Oho, nakakainip po kasi doon. Lalo na't hindi ko nasisilayan ang view na gusto kong makita. Araw-araw. Mukhang andito po talaga sa baryo ang puso ko. Napailing na lamang ako sa pambobola na pinagsasasabi niya. Maiwan na muna kita dyan. Magpapalit lang ako ng damit. Saad ko nang hawakan niya ang kamay ko. Palibhasay, wala na sa kanyang atensyon ni Mamang at Papang, habang mamata-mata naman si Christoph. Sama kaya ako? Kamuntikan ko na siyang mabatukan. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako. Sira ka talaga. Diyan ka na lang, babalik din ako agad. Palihim siyang ngumisi, tsaka bumulong. Malay mo, makalusot. Anya pa, na ikinailing ko naman. Third person's point of view. Ipinagtimpla si Sky ng kapeng barako ng mamang ni Harley. Kaya naiwan lang sila ng nakaraang nobyo ng dalaga sa sala. Kunwari ay walang pakialam si Sky pero ang totoo ay nagpipigil lamang siya bilang paggalang sa magulang ni Harley. Nang basagi ni Chris ang katahimikan. Pwede ba kita makausap? Seryosong anito. Yung tayo lang sana. Usapang lalaki sa lalaki. Matapang na alok nito kay Sky. Napaisip naman si Sky kung para saan at kung ano nga ba ang sasabihin nito sa kanya. Ngunit hindi niya na lamang pinahalata yon, kaya ngumisi siya. Sure, pero siguraduhin mong may kwentang pag-uusapan natin. Ayokong masasayang ang oras ko sa'yo. May angas sa dating ng pagsagot ni Sky. Mas masasabi kong lahat ng gusto kong sabihin kung sa labas tayo at hindi dito. Anito pa sa kanya matapos ay tumayo mula sa sofa at pinangunahan ng paglalakad palabas. Napabuntong hininga si Sky matapos ay nakapamulsang naglakad kasunod ni Chris. Huwag mo na akong paligoy-liguyin pa. Just be direct to the point. Wala akong oras na makinig sa mga kwento mo. Mas gusto kong sayangin ang oras ko kasama si Harley. Walang emosyon na ani ni Sky. Kung siya kasi ang tatanungin ay hindi kaibigan o isang kapamilya, ang kaya niyang ituring sa taong kaharap niya. Lalo na't minsan na itong naging dahilan ng pagkadurog ni Harley. Kaya ngayon ay mas tumindi pa ang inis niya na gusto nitong makipag-ayos sa babaeng nais niya. Gusto kong sabihin na wag mong saktan si Harley. Nahihiyang ani ni Chris pero tinawanan lang siya ni Sky. Ano yan? Farewell message mo? Sarkastikong Anya. Alam mo kasi, dapat hindi mo yan sinasabi sa akin dahil iba ka. Iba ako, Christoph. Sky Slay naman ang pangalan ko kaya lahat ng pinaranas mo kay Harley ay hindi ko nagagawin pa dahil hindi naman ako siraulo, katulad mo. Biglang dumilim ang mata ni Sky. Pero hanggang ngayon alam mo, napapaisip pa rin ako Bakit mo nga ba nagawa yun? Si Harley, mabait at mapagmahal. She's the kind of girl na deserve to be treated carefully and deserve to be loved. Pero bakit mo pa rin siya niloko nun? Seryoso na ani ni Sky. Aalagaan ko siya hindi dahil galing yun sa'yo, kundi dahil yun ang dapat na ginagawa sa kanya. Noon pa man, kung naging prinsesa mo siya noon,
na palaging nanlilimos ng oras sa'yo, ngayon ay Reyna ko siyang tatawagin at ituturing. Hindi ko ipaparamdam sa kanya ang pagiging mag-isa. Papatak ang luha sa mata niya, hindi dahil sa sakit at lungkot. Yun ay dahil sa sobrang saya niya na dumating ako sa buhay niya. Kaya huling pakiusap ko sa'yo, wag na wag mong tatangkain na kuhanin siya sa akin dahil ako nang nagbababala sa'yo. Kaya kitang hagilapin, maibaon lang ang bala ng baril ko dyan sa noo mo. Seryosong ani ni Sky, tsaka tinalikuran si Chris at naglakad papasok sa bahay. Harley's point of view. Nang bumaba ako ay sinamamang at papang na lamang ang inabutan ko. Natanaw ko naman na papasok na si Sky mula sa labas. Pero asa na si Christoph? Oh, asa na yung kasama mo dyan? Saad ko nang tuluyan ang makalapit sa kanila. Uuwi na daw siya. Wala naman daw siyang gagawin dito eh. Preskong saad ni Sky habang nakataas ang noo at wari pinagmamalaki na napaalis niya si Chris. Napairap na lamang ako tsaka ako naupo sa tabi niya nang muli na naman itong magsalita. Bagay na ikinagulat ko. Tito, tita, paunang anya. Kung maaari po sana ay payagan niyo ko. Bala ko po sanang ipagpaalam pansamantala itong prinsesa niyo. Maya-maya ay saad ni Sky. Napalingon naman ako sa kanya. Napaisip tuloy ako kung anong plano niya at saan niya ako dadalhin. Oh, saan naman kayo pupunta? Takang ani ni Papang. Sa Palawan po. Alam kong destination place yun ni Harley eh. Kaya kahit yun man lang ay matupad ko po. Naku paano ba? Hindi ka ba maaabala ng anak ko? Saad ni Mamang. Ngumiti lang si Sky at akmang sasagot na nang magsalita naman si Papang. Aba kayo na ba ni Harley iho? Gulat na anang ni Papang. Bagay na ikinalaki ng butas ng aking ilong. Ang Papang naman kung makatanong Kaya dami-daming pwedeng itanong kay bakit iyon pa kaya? Habang naiinis ako ay siya namang ikinalakas ng pagtawa ni Sky. Matapos ay walang kagatol-gatol na inakbayan ako nito. Kasabay ng paghalik niya sa pisngi ko sa harap mismo ng magulang ko. Ano ka ba? Kontra ko, tsaka bahagya akong hinampas ang braso niya para pagtakpan ng kilig. Hindi ka nga nanliligaw Inis na saad ko pa at talagang nagpaparinig pa ako. Huwag ka mag-alala. Araw-araw kitang nililigawan at haharanahin kapag kasal na tayo. Ngingiti-ngiting saad ni Sky. Lalo na kung magkakaanak na tayo. Dagdag pa niya na ikinapula ng pisngi ko. Pakiramdam ko'y pinapahiya ako nito sa sarili kong magulang. Aba kung ganun rin lang planuhin ang kasal. Hindi ba iho? Sabay kaming napalingon sa birong yon ni Papang. Sa akin ho ay walang problema. Ayoko lang naman po na i-pressure ang soon-to-be wife ko. Dagdag pa niya. Mukhang suportado naman si Mamang at Papang dahil pinagtulakan pa nila akong sumama kay Sky. Kaya heto ko ngayon. Ano naman ang pumasok sa isip at niyaya mo ko rito? Nakalabing saad ko nang makarating kami sa Coron. May resort din naman kasi doon at doon din kami tumuloy. Wala. Gusto ko lang ipakita sa'yo yung magiging pag-aari at titirahan mo kapag binakasalan mo na ako. Tatawa-tawang anya. Nangunot ang noo ko pero hindi ko maitago ang kilig. Teka, wag mong sabihin sa'yo to? Turo ko sa hotel na pinag-istayan namin. Tumango siya habang nakangiti. Binili ko para sa'yo. Nagyayabang na anya pa. Nasapo ko ang bibig ko at hindi makapaniwala. May dinner pa nga akong ready kasi nagko-complain ka sa harap ng parents mo na hindi kita nililigawan. Tawang anya din. Bakit? Totoo naman Nakanguso. Waring saad ko. Pero nagulat ako nang hinawakan niyang pusuhan ko para dalhin kung saan. 6:00 na ng gabi kaya't ang mga nakapaligid lamang na ilaw sa resort ang nagsisilbing liwanag kasabay ng asul na liwanag ng buwan. Nakarating kami sa tabing dagat kung saan naroroon ang kubol na pinapalibutan ng kurtinang asul at puti. May mesa doon na puti din ang sapin. Nakalagay ang wine at ilang pagkain. Kapares ang 2 hugis-pusong upuan sa gilid na yari sa mga ugat ng puno na dinisenyohan ng mga sariwang bulaklak. Sa gilid naman ng kubol ay may fluorescent bulb na 2 at hindi naman ganun kalakas ang ilaw. Kumbaga, sapat lang upang maliwanag ang parte na yon.
Come here, my queen. Let's have a seat. Anya pa, tsaka ako pinaghila ng upuan. Nang makaupo na rin siya ay may lumapit ng lalaki. Naka-uniforme itong puti na pinatungan ng blazer na maroon. Dala niya ang isang wine na nakalagay pa sa isang maliit na bucket na napapalibutan ng yelo sa loob. At may bimpong puti pa na nakabalot doon para hindi maghulas kaagad. Ano ba to? Nalilitong tanong ko. Anong meron? Pagkukunwari ko. Sabi ko nga, 'di ba? Liligawan kita araw-araw kung yun ang nais mo. Saad pa niya. Hindi lang yan dahil haharanahin pa kita. Anito pa, matapos ay tumayo si Sky. Kasabay ng pagdating ng dalawang lalaki na may mga edad na at naka-uniforme din kagaya ng nag-serve sa amin. Dala ang kanya-kanya nilang instrumento. Isang piano at saxophone. Nagsimula silang tumugtog ng pamilyar na kanta na dati ko pang naririnig. Hindi ko inaasahan na si Sky mismo ang kakanta. Nakangiti pa siya habang hawak ang mikropono at naghihintay sa pagpasok niya sa kanta. Hindi mawala ang ngiti sa aking mga labi nang marinig ko ang isang pamilyar na tugtugin. Ito ay ang Beautiful in White by Westlife. Hindi ko maitago ang aking kilig dahil bukod sa napakaganda ng kanta, ay waring damang-dama ni Sky ang bawat liriko habang nanginginig pa ang boses niya sa pagkanta. Tumayo ako mula sa upuan ko, tsaka ako lumapit sa kanya habang kumakanta siya. Ikinawit ko ang kamay ko sa batok niya habang diretso lang siya sa pagkanta. Matapos ay idinikit ko ang noo ko sa noo niya. Tingin ko okay na yan for today. Tama na yung effort, baka magsawa ka na sa akin eh. Natatawang saad ko, sanhi ng pagkakangiti. Ako naman ang magyayaya sa'yo ah. Saad ko, tsaka ko hinawakan ng pulsuhan niya para yayain siya palapit sa dagat. Ayoko nang magsayang pa ng panahon, Sky. Sa haba ng panahon na ginugol mo sa akin, sa bawat effort mo, kaya malaki man o maliit, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Naglakad ako hanggang sa sumalubong sa mga paan namin ng banayad na paghampas ng maliliit na alon mula sa dagat. Tumingala ako. Kay gandang buwan. Nakangiti ako nang humarap ako sa kanya. Matapos ay hinawakan ko ang kamay niya. Skylie, mula sa araw na to, saksi ang liwanag ng buwan at ang bawat paghampas ng maliliit na alon ng dagat. Sa tunay at wagas kong pagtanggap sa'yo. Mula ngayon ay matatawag mo na akong sa'yo dahil buo ko nang tinatanggap ang pagmamahal mo. Sky! Sinserong saad ko habang nakatanaw sa magaganda niyang mga mata. Uwe? Hindi yan joke? Harley! Hindi ko na hinayaan pang matapos ang pagsasalita niya. Sa halip ay tumingkayad ako para maabot ang labi niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at ipinangako sa sarili ko na ibibigay ko ang buong oras at pagmamahal sa lalaking to. Akmang hihiwalay na ako nang hapitin niya ang bewang ko at mas lalong idiniin niya ang labi niya sa labi ko hanggang sa kapusin siya ng paghinga at kusa na siyang bumitiw. You're officially mine now. Isusunod na kaagad natin ang kasal ah. Ayoko na rin magsayang pa ng oras. Mahal ko. Nakangiting Anya. Tila naiiling pa nga sa kung paano niya ako tawagin ng mahal. Lalong lumakas ang tawa ko nang matanaw ko ang pagtulo ng luha niya. Kaya kaagad niyang pinahid yon habang nakalabi. Bakit ka umiiyak? Tawang tanong ko. Ikaw kasi. Naiinis na Anya habang nakanguso naman ngayon. Anong ginawa ko? Sinagot na nga kita eh. Alalang saad ko. Yun na nga eh. Sasagutin mo rin pala ako bakit hindi pa noon. Hinayaan mo pa akong lumayas ng ilang taon at mangulila sa'yo. Tuloy nasayang ang ilang taon na buhay ko. Dapat kasama kita eh. E di sana kahit 3 anak ay meron na tayo. Nakalabing Anya pa na ikinangiwi ko. Kamuntikan ko na siyang mabatukan. 3? Nag-iisip ka ba? Ano maakala mo sa akin? Angal ko. Siyempre gusto ko taon-taon na maranasan mong pagmamahal ko. Bakit? Eh kung sa'yo ko kaya ipaluwal ang magiging anak natin. Nang gagalaiting saad ko. Kinaumagahan ay napangiti ako matapos kong alalahanin ang mga sinabi ni Sky kagabi. Matapos kasi namin magdramahan ay hinatidan niya ako sa magiging kwarto ko. Hinintay niya lamang ako makatulog. Matapos ay umalis na siya. Wala sa ulirat habang sinusuklay ko ang buhok ko ng
Bahagyang katok sa pinto ng kwarto ko ang nagpalingon sa akin. Tumayo ako mula sa vanity dress na inuupuan ko, tsaka ako binuksan yon. Naka-apron pa si Sky habang tulak ang cart kung saan nakalagay ang mga pagkain na nasisiguro kong siya ang nagluto. Good morning! Masiglang bati niya, tsaka tinulak yon papasok. Ano yan? Tanong ko. I cooked for you. Anya, tsaka binuksan ang mga takip nun. How was your sleep? Anya nang lingunin ako. Nakatulog naman ako ng maayos. Sagot ko. Ibig kong sabihin, iyan. Itinuro ko ang buong katawan niya. Required bang walang pang itaas pag nagluluto? Dapat ba? Apron lang? Umirap ako. Umugong ang malakas na tawa niya. Oo, required daw yun kasi dun sumasarap ang niluluto. Kapag masarap ang nagluluto. Pabulong na Anya pa. Ay, tama na nga yan. Come, eat your breakfast na. Sabay na tayo. No. Mariing tanggi niya. It's just for you. I cook all of that just for you, okay? Anya pa na halos ikalaglag ng pangako. Ang dami-dami niyan eh. Tara na, pagsaluhan na natin yan. Baka tumaba ako ng husto. I don't care. I just loved you. Gusto ko nga na tumaba ka para makita ng parents mo kung gaano ako kagaling mag-alaga. Natatawang Anya na ikinaikot ng mata ko. Sky naman. Starting from now, do not mention my name. Just call me love, okay? I love the way you called me that call sign. Okay, love. Kibit balikat na saad ko. Give me some pitch of kiss. Nakangusong Anya na ikinangiti ko. Ginawaran ko siya ng magaan na halik. Good morning again, love. Tila naging garalgal ang boses niya sa pandinig ko at nahihipnotismo ako sa napakagandang mata niya. Nangungusap yun at nagiging marupok ako na kahit anong hingin niya ngayon ay para bang maibibigay ko. Nabalik lang ako sa ulirat nang marinig ko ang pagtawa niya. Anong tinginan yan, ha? Tawang Anya, tsaka pinitik ang noo ko. Napalabi na lamang ako. Hindi ko masabi na naaakit ako sa boses niya. Kumain ka na, mamaya. Magje-jetski tayo. Ipapasyal kita sa gitna ng dagat. Naupo ako sa kama at tumabi naman siya. Akala ko ay literal na ako ang kakain. Ngunit susubuan niya pala ako. Ano ka ba? Baka masanay naman ako niyan. Nakangusong saad ko. Gusto ko nga yun eh. Para hindi ka mabubuhay nang wala ko. Mawawalan ka ng lakas ng loob na hiwalayan ako kasi sasabihin mo, naku, mawawalan na ako ng tagapakain. Tawang-tawang Anya. Pinalo ko ang braso niya. Puro ka talaga kalokohan. Naku, ikaw nga lang ang kinalolokohan ko eh. Iirap-irap na Anya matapos ay lumapit sa tenga ko at bumulong. Mahal kita. Namumula na yata ang pisngi ko dahil sa labis na kilig. Anyway, do you smoke? Tanong ko kasabay ng paglingon. Sometimes, when I hit a boredom. Pero kung pagbabawalan mo ko ay susundin ko. Kasi mas gusto kitang gawing bisyo. Yung tipo na ikaw ang titikman ko. Napakagat pa siya kunwari sa ibabang labi niya. Pakiramdam ko ay sasabog na ako sa kilig. Mabuti na lamang at tumigil na siya. Love, magsuot ka ng medyo mahaba ah. Remember, dagat ang pupuntahan natin mamaya. Pag sexy pang isusuot mo, nako, hindi na kita ilalabas ng kwarto mo, ha? Mahigpit na bili niya bago umalis sa kwarto. Napailing na lamang ako habang nakangiti. Pakiramdam ko ay totoo ang kasabihan na kapag nagmahal ka at malas ang una, tiyak na saswertihin ka sa ikalawa. Matapos nga ay nagprepare ako para sa jet ski na sinasabi niya. Pati nga sa pagsakay ay talagang nakaalalay pa ang loko. Kaya nakukuha talaga namin ang atensyon ng karamihan. Ang iba nga ay hinukuhanan pa kami ng video. Sikat daw kasi si Sky at mayaman. Tanaw ko rin ang maraming foreigner na naglalakad sa tabi ng dagat sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Did you put a sunblock? Baka umitim ka. Tanong na naman ni Sky sa akin bago pa andarin ang motor ng jet ski. Kahit gaano pa ako kaitim, okay lang. Hanggat hindi mo ako inaayawan. Tawang saad ko. Kung sa bagay, tanggap naman kita. Saad din ni Sky, tsaka piniandar ang jet ski sa pangpang ng dagat. Hold tight, love. Yumakap ako sa kanya.
Napangiti ako nang makapako ang abs niya. "Did you feel it?" tanong niya. "Alin ba?" Kunwari ay naiinis na saad ko, pero deep inside ay kilig na ako. Siguradong ipagyayabang niya naman ang abs niya. "Yung love ko para sa'yo. Alin ba iniisip mo?" Naririnig ko ang tawa niya na parabang kinikiliti. Ganito pala kiligin ng isang skylay. Nakatanaw ako sa makintab na kulay asul na dagat at dinadama ang hangin na medyo may kainitan habang suot ko ang sunglasses. Matagal-tagal din kaming nag-ikot ni Sky bago niya i-drive yon papunta sa isang isla na medyo malayo-layo na. "Uy, saan ba tayo pupunta?" Takang saad ko. "Basta. Your question will be answered later. Just hold tight, love." Saad pa ni Sky, kaya yumakap na lang ako. Hanggang sa huminto yun sa mismong isla nga. "Asan na ba tayo?" Takang saad ko. Inalalayan niya ako pababa ng jet ski. Nagulat ako nang matanawan ko ang bukana ng isla na may parabang pagtitipon. May ilang mga tao kasi sa bukana noon, pero yung lalaki na topless ang nakakuha kaagad ng atensyon ko. Hindi nga ako nagkamali dahil kaibigan pala ito ni Sky. "Hello guys!" Nakangiting bati ni Sky. Medyo nahihiya ako kaya kumapit ako sa braso ni Sky habang ang isang kamay niya ang ipinang-shake hands niya sa kaibigan niya. "The party is waiting for their guests." Natatawang anito naman. "Thanks bro." Ngiting saad pa ni Sky. Matapos ay humakbang kami papasok sa kumpulan na yon hanggang sa unti-unti kong mapagtanto at halos masapo ko ang bibig ko nang bumungad sa harapan ko ang buong pamilya ko. Lalo akong nabigla nang lumuhod si Sky sa harapan ko at iniaalok ang box na itim na nasa kamay niya mula pa pala kanina. "Love?" Malambing na tawag niya at sincero ang mga mata niya. "Na-surprise ba kita?" Anya pa. Pero hindi ako nakakapagsalita. "Will you be my forever wife?" Nakangiting tanong niya sa akin habang sa mata ko lamang siya nakatanaw. "Will you be the reason to fall in love every day? Will you marry me, Harley Dimas?" Nakagat ko ang ibabang labi ko, tsaka mabilis na naglandas ang luha sa pisngi ko. Mabilis akong yumuko nang walang namumutawing salita sa aking bibig. Tsaka ako siya hinalikan dahil baka isipin niyang ayaw ko sa iniaalok niya. "I will, love. I will marry you." Umiiyak na saad ko na ikinatigil niya rin. Tsaka ako siya muling hinalikan. Pero nagulat ako nang bumitaw siya. Tsaka pinagmasan ako. Matapos ay sumigaw siya ng napakalakas. Kaya't napatawa na lamang ako ng palihim. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hanggang sa dumating ang araw na pinakihihintay ng lahat. Lalo na ako. "Napakaganda mo anak. Bagay na bagay sa iyo ang gown na suot mo." Wagas na pagkakangiti na ani ni mamang sa akin habang tumutulong-tulong siya sa pag-aayos ng aking buhok. May kinuha na rin naman si Sky na makeup artist pero nakabantay pa rin sa akin si mamang kahit napatapos na akong ayusan. Suot ko ang puti na wedding gown na off-shoulder na may malalaking perlas at mamahaling bato na disenyo pa mula sa Australia. Pakiramdam ko nga ay para na akong prinsesa dahil sa haba nun. Idagdag pa ang mga totoong perlas na nakadikit sa dibdib at laylayan nun. "Finally! Natapos na rin!" Excited na sigaw ng makeup artist, tsaka ako iniharap sa malaking salamin. Napakurap ako nang hindi ko na halos makilala ang sarili ko sa sobrang ganda. "We should go now. 30 minutes na lang at magsisimula na yung misa." Saad pa nito kaya tumango na lamang ako. Naglakad kami palabas ng hotel. Ako ang nasa likod ng kotse. Kung tatanungin niyo ako kung nasaan ako, nasa Palawan pa rin kami dahil dito talaga gustong ikasal ni Sky. Nang makalabas na kami ay bumungad ang napakagandang papalubog na araw. Nakapila ang mga upuan na nababalutan ng asul na tela kung saan nakaupo ang mga kalapit na kaibigan ni Sky. Sa gitna ay may nakalatag na puting tela kung saan ako dadaan at may disenyong mga sariwang bulaklak sa kabilang banda nito. Kumapit ako kay mamang at papang hanggang sa makarating kami sa kinatatayuan ni Sky. Hindi ko alam pero talagang sa tuwing tinititigan ko siya ay napapatulala ako
Dahilan siguro kaya wala akong naiintindihan sa mga pinagsasasabi ng pari. Basta, ang alam ko lang ay natapos yon nang nakangiti ako. And now, I pronounce that Mr. and Mrs. Hernandez is now officially a husband and wife. You may now kiss the bride. Wagas ang pagkakangiti ni Sky habang nakatitig sa akin. Tila, iyon lang iniintay niya sa kasal namin. Unti-unti niyang inalis ang belo na nakaharang sa mukha ko. Tsaka dahang-dahang inilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa maglapat ang labi namin. Pumalibot sa kabuuan ng lugar ang masigabong palakpakan at malalakas na hiyawan. Hindi pa kami nagtatagal sa reception nang bumulong sa akin si Sky. Can you come with me, wife? Napakunot ang noo ko. Saan naman kaya niya ako dadalhin? Saan? Wala sa sariling tanong ko. Sa lugar kung saan tayong dalawa lang. Yung masasolo kita. Napalunok ako, kasabay ng paninindig na balahibo ko. Kahit kasal na kami ay ito pa rin ang unang beses ko kaya hindi ko talagang maiwasang kabahan. Saan ba talaga tayo pupunta, love? Hindi ko mapigilan ng magtanong ulit dahil sa kuryosidad habang kabadong-kabado pa rin. Pero sa halip na sagutin ay ngumisi lang si Sky. Tsaka ako pinagbuksan ang pinto ng kotse. Skyley, sagutin mo ko. Naiinis na saad ko nang makaupo ako sa loob ng kotse. Pero kahit isa'y wala akong madidinig kay Sky. Mula sa labas ay ikinabit niya ang seatbelt ko. Tsaka ako hinagka ng halik. Halik na may halong diin. Kaya't hinabol ko pa yon nang bumitaw siya. Dadalin kita sa lugar na kakanta ka ng sobra. Natatawang anya nang makaupo sa tabi ko. Kaya't hinampas ko siya sa braso na agad niyang ikinatawa. Baliw ka talaga. Umirap ako. Oo love, baliw na ako lalo't konti na lang ay maaangkin na kita. Nakakaakit ang paraan kung paano niya yun sambitin. Pero sa halip ay ikinalma ko ang sarili ko. Ilang minuto kaming bumiyahe hanggang sa huminto kami sa isang malaking mansyon na kamukhang kamukha ng mansyon niya doon sa baryo sa Capricho. Bahay mo ba to? Mangha kong tanong tsaka kukurap-kurap. Maling tanong love. That should be, bahay ba natin to? Ngising anya. Nang maiparada namin yung sa bukana ng bahay ay nanlaki ang mata ko nang kargahin niya ako. Sky! Hinampas ko ang braso niya. Ibaba mo ko, ano ka ba? Mamaya may makakita sa atin dito, nakakahiya ka. No need to worry love. Tayong dalawa lang ang nandito. Kaya you can do whatever you want. Nakakalokong ngiti na naman ang pinakawalan niya. Kesa man laban ay ikinawit ko na lamang sa batok niya ang aking mga kamay dahil baka mabitawan niya pa ako. Tinitigan niya ang mata ko at para na naman akong baliw na nahihipnotismo. Namalayan ko na lamang na nasa kwarto na pala kami. Kahit nakarga niya pa rin ako ay inabot ng labi niya ang labi ko. Tsaka ako ginawaran ng mariing halik. Mahal! Daing ko pero gumuhit lamang ang ngisi sa kanya. Tsaka niya ako marahang ibinaba sa kama. Pumaibabaw siya habang pinagmamasdan ang mukha ko. I love you, wife. Mapang-akit na anya. I love you, husband. Saad ko rin. Dinaluhan niya ako tsaka muling hinalikan pababa, patungo sa leeg. Halos mapaliyad ako dahil sa malikot niyang kamay na humahaplos sa parte ng katawan ko na sinisiguro kong ikakahina ko. Napamura si Sky na may halong panggigigil sa boses nito dahil sa bawat paghaplos niya, pero para sa akin ay napaka-cute nun. Is it your first time? Tanong ko at tumango siya. First time daw pero parang bihasang-bihasa na. Nagising ako sa mainit na pagdampi ng araw sa balat ko. Naaninag ko si Sky na topless at tanging boxer na itim lamang ang suot niya. Nakapatong ang apron na itim sa hubad niyang katawan. Hobby niya ba talagang mangakit? Abalang-abala siya habang sinisipat kung tama ba ang bawat anggulo ng breakfast na ginagawa niya. Bumangon ako at kaagad niya naman akong napansin, kaya sinalubong niya ako ng ngiti, saka naglakad palapit. Good morning love. Nakalabing anya, senyalis na humihingi ito ng halik. Binigyan ko siya ng smack na kiss. Tumabi siya sa akin saka hinawi ang buhok ko na nakasambulat sa mukha ko. Still gorgeous in any kind of angle. Anya, saka na naman ako hinagka ng magaan. The breakfast is ready for my queen. How was your sleep?
Masarap? Anya pa. Saka lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Pero parang mas gusto kitang almusalin eh. Nabitin ako kagabi. Pakiramdam ko ay pinamumulahan ako ng mukha. Kahit dalawa lang kami rito ay talagang pinangungunahan ako ng hiya. Puro kakalokohan, alika na nga. Tumayo akong muli sa higaan. Pero naglupasay pa siya roon. Totoo nga love, nabitin talaga ako kagabi. Ngawang Anya. Pumunta ako sa sink para maghilamos. Mamayang gabi na lang. Irap na saad ko na ikinaaliwalas sa mukha niya. Hunter, give me back my Barbie. Rinig kong iyak ng bunso namin na si Savannah. Mukhang inaasar na naman ito ng kuya niya. No, call me kuya first. Matigas na ani ni Hunter. 5 years old na siya. No! Mariing tanggi ni Savannah. We have the same age naman ah. Napatawa na lang kami ni Sky habang pinapakinggan namin ang pagtatalo ng anak namin sa likod. No, you're not. You're just 3 years old, Sav. Just call me kuya na kasi, kesa inaaway kita. Galit na ani ni Hunter. Guys, will you? Saway sa kanila ni Sky. Kanina pa naririndi si mami niyo sa inyo. Gusto niyo bang ma-stress si mami at mawala si baby? Tanong ni Sky. Tsaka namin sila sabay na nilingon. 6 na taon na rin mula nang ikasal kami ni Sky. Nagpasya kami na magstay dito sa Palawan at mag-create pa ng isa pang hasyenda. Kahit paano naman umuuwi-uwi pa rin kami sa Capricho. Kaya nadadalaw din ng mga anak ko ang lolo't lola nila. Bukod sa farm ay naisip ni Sky na magpatayo ng sarili naming company. Bale, pinagsasabay-sabay niyang patakbuhin ang kumpanya na itinayo niya at ang aming hasyenda. Samantalang ako, 9 months pregnant. Kasalanan niya naman kung bakit hindi ko siya natutulungan. Iyon nga ay dahil gusto niyang bumuo ng basketball team. Parang ang pinagkaitan ako dahil lahat ay sa kanya kumuha. Son, daughter, come here. Give a hug to your mommy. Tawag ko sa kanila at mabilis naman silang tumayo sa kinalalagyan nila. Matapos ay nagunahan na yakapin ang tiyan ko. I love you, mom. Malambing na ani ni Hunter sa akin. Mommy love Savannah. Nagpapakyut ang anak kong babae. Napatawa naman ang daddy nila. Kaya hinalikan na lang ang ulo na nila pareho. At ganun din ako. I love you, wife. Saad ni Sky. Tsaka ako hinagkan sa noo. Wakas.